Iyon ang unang napansin ni Rafael. Ang kaluskos sa likod ng pinto ng silid ng kanyang ina. Hindi ito isang ordinaryong tunog. May kasama itong galit. Isang marahas na tunog na para bang may isang bagay na ibinagsak o itinapon sa sahig. Napatigil siya sa gitna ng malawak nilang sala. Ang daladalang leather briefcase ay tila biglang bumigat. Kanina lang, habang nasa biyahe pa uwi, pakiramdam niya ay kaya niyang buhatin ang buong mundo. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang deal na isinara niya kaninang hapon ay hindi lang basta malaki. Ito ang deal ng kanyang buhay. Ang magpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakabatang self-made millionaire sa bansa. At ang una niyang naisip ay ibalita ito sa dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Ang kanyang magandang asawa, si Sofia, at ang kanyang pinakamamahal na ina, si Nanay Elena. Kaya nga umuwi siya ng mas maaga para sorpresahin sila, para makita ang galak sa kanilang mga mukha, para iparamdam sa kanila na lahat ng pagod at sakripisyo niya ay para sa kanila. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi galak, isang nakakabinging katahimikan. At ngayon, ang kaluskos na yon. Dahan-dahan siyang naglakad, halos hindi humihinga, palapit sa silid ni Nanay Elena. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig na gawa sa hardwood ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Bakit parang may mali? Nasaan si Sofia? Nasaan si Manang Celia, ang kanilang kasambahay? Nang malapit na siya sa pinto, isa pang tunog ang kanyang narinig. Isang boses. Ang boses na kilalang kilala niya. Ang boses na parang musika sa kanyang pandinig. Ang boses ng kanyang asawa. Wala ka na ngang naitutulong. Pabigat ka pa. Napahinto si Rafael. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang tainga. Hindi. Hindi maaari. Baka namamalikmata lang siya. Pagod lang siguro siya sa biyahe. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto mo kapag may mga bisita ako. Nakakahiya ka. Amoy lupa ka na. Alam mo ba yon? Ang boses ni Sofia. Walang duda. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na nakasanayan niya. Ito ay puno ng galit, puno ng pagkasuklam, isang boses na hindi niya kailanman narinig sa buong pagsasama nila. Sumunod ang isa pang malakas na kalabog at pagkatapos ay isang pigil na hikbi. Ang hikbi ng kanyang ina. Naramdaman ni Rafael ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Parang may isang bagay na pumutok sa loob niya. Ang lahat ng saya at tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Isang halo ng pagkalito, pagtanggi, at isang namumuong galit. Tumigil ka sa pag-iyak mo, sigaw ulit ni Sofia. Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Tingnan mo yung itsura mo. Isang matandang hukluban na pasanin sa buhay ng anak niya. Pasalamat ka at kinukupkop pa kita dito sa pamamahay ko. Pamamahay ko? Ang mga salitang yon ay gumuhit ng malinaw na linya. Nanginig ang mga kamay ni Rafael na ikuyom niya ang kanyang mga palad ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang mga ito. Isang parte ng utak niya ang sumisigaw, nabuksan ng pinto, nasugurin ang nasa loob, na ipagtanggol ang kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ng isa pang parte, ang parte na hindi makapaniwala, ang parte na umaasang mali ang kanyang naririnig. Dahil kung totoo, ang lahat ng ito, kung ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya, ay ang mismong demonyo na nagpapahirap sa kanyang ina sa likod ng kanyang mga mata, nangangahulugan iyon na ang perpektong buhay na akala niya ay kanyang binuo ay isa palang malaking kasinungalingan. Nakatayo lang siya roon. Sa labas ng pinto, isang estatwa ng nagbabantang galit at nababasag na puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pasukin ang pinto at harapin ang katotohanan o manatili sa labas at patuloy na magpanggap
na ang lahat ay perpekto. Nanginig ang buong katawan ni Rafael sa galit. Ngunit sa isang iglap, isang malamig na katinuan ang bumalot sa kanya. Ang pumasok sa loob ngayon ay hindi solusyon. Mag-iingay lang siya. Magwawala. At si Sofia, sa galing nitong umarte, ay tiyak na maibabaliktad ang sitwasyon. Baka siya pa ang lumabas na masama. Baka sabihin nitong nag-aaway lang sila ng ina niya dahil sa katigasan ng ulo nito. Kilala niya si Sofia. Mahusay itong magsalita. Hindi. Kailangan niya ng pruweba. Pruweba na hindi matatatawaran. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat. Pabalik sa entrada ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang sarili. Inayos niya ang gusot sa kanyang mamahaling suit. Pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo at nag-practice ng isang ngiti sa harap ng salamin sa pader. Isang pekeng ngiti. Ang una sa maraming pekeng ngiti na ibibigay niya ngayong gabi. Pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang humakbang papasok. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng ingay. Mahal, nanay, I'm home. Sigaw niya, ang boses ay pilit pinasigla. Mabilis pa sa 4:00, ang pinto sa silid ni Nanay Elena ay bumukas. Lumabas si Sofia, ang mukha ay puno ng isang matamis na ngiti na para bang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Ang bakas ng galit sa kanyang boses kanina ay ganap na nawala. Mahal, andyan ka na pala, sabi nito. Sabay takbo at yakap sa kanya ng mahigpit. Bakit hindi ka man lang tumawag? Akala ko ay sa 1 oras ka pa darating. Namiss kita. Naramdaman ni Rafael ang bahagyang paninigas ng kanyang katawan nang dumampi ang mga braso nito sa kanya. Ang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila isa na ngayong mahigpit na tanikala. Ngunit pinilit niyang yakapin ito pabalik. Gusto ko kasing sorpresahin kayo, sagot niya. Hinagkan ito sa noo. Ang halik ay malamig at walang pakiramdam. May maganda akong balita. Talaga? Kumislap ang mga mata ni Sofia. Halika, maghahapunan na tayo. Ipinagluto ko kayo ng paborito ninyo ni nanay. Pumasok sila sa hapagkainan. Nakaupo na roon si Nanay Elena, tahimik, nakayuko. Tila takot na mag-angat ng tingin. Ang hapunan ay ang pinakamahaba at pinakanakakabinging hapunan sa buong buhay ni Rafael. Si Sofia ay hindi tumigil sa pag-aasikaso. Nilalagyan siya ng pagkain sa plato. Nilalagyan din nito si Nanay Elena. Ang boses nito ay puno ng lambing. Paulit-ulit na sinasabi, Inay, kumain pa po kayo. Kailangan ninyong lumakas. Isang perpektong pagganap. Kung hindi lang niya narinig ang mga salita nito kanina, maniniwala siyang si Sofia na ang pinakamabait na manugang sa buong mundo. Habang kumakain, hindi maalis ni Rafael ang tingin sa kanyang ina. Napansin niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang kutsara. At sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang chandelier, may nakita siyang isang bagay sa braso nito. Isang maliit, namumulang pasa. Nay, anong nangyari dyan sa braso ninyo? Tanong niya, itinuro ito. Biglang natigilan si Nanay Elena. Napatingin ito kay Sofia na may halong takot sa mga mata. Mabilis na sumagot si Sofia, tumatawa pa. Iyan ba, mahal? Nadulas si nanay kanina sa banyo. Alam mo na, medyo humihina na. Mabuti nga at nakita ko agad. Di ba, Nay? Tumangulang si Nanay Elena, hindi nagsasalita, at muling ibinalik ang tingin sa kanyang plato. Pakiramdam ni Rafael ay may kumukulong bulkan sa loob ng kanyang dibdib. Nadulas o may humila ng napakalakas sa braso nito? Pinilit niyang tapusin ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang aakyat na sa kanilang silid para magtrabaho pa. Isang kasinungalingan. Pagpasok sa kwarto, naupo siya sa gilid ng kama. Ang isip niya ay lumilipad. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makita
kung ano ang nangyayari kapag wala siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang shopping application, at sa search bar, dahan-dahan niyang tinipa ang mga salita. Hidden spy camera. Daan-daang resulta ang lumabas. Pumili siya ng isa na mukhang ordinaryong alarm clock. Maliit, hindi halata. Idinagdag niya ito sa kanyang cart at pinili ang pinakamabilis na delivery option. Habang ginagawa niya yon, bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Nakasuot na ng sutlang pantulog. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting nakakatunaw. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. "Tapos ka na ba sa trabaho, mahal?" tanong nito. Ang ulo ay isinandal sa kanyang balikat. Hindi sumagot si Rafael. Tinitigan niya lang ang natutulog na mukha ni Sofia sa screen ng kanyang cellphone bago ito patayin. Maya-maya, nahiga na sila. Pinatay na ni Sofia ang ilaw. Sa dilim, dinig na dinig ni Rafael ang kalmado at mahimbing na paghinga ng kanyang asawa. Ang paghingang dati ay nagpapakalma sa kanya ay ngayon, nagbibigay sa kanya ng pangingilabot. Napatingin siya sa natutulog na asawa sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay napakaamo, napakaganda, parang isang anghel. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa isip ni Rafael ay hindi na niya kayang isantabi. Sino ka ba talaga, Sofia? Anghel ka ba na napangasawa ko? O isang demonyo na natutulog sa tabi ko? Kinabukasan, dumating ang isang maliit na package para kay Rafael. Mabilis niya itong kinuha mula sa delivery rider bago pa man ito makita ni Sofia at itinago sa loob ng kanyang briefcase. Buong araw sa opisina, hindi siya mapakali. Ang maliit na kahon sa kanyang bag ay parang isang bombang naghihintay na sumabog. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang nag-uusap sa sala si Sofia at ang ilang kaibigan nito. Tumatawa sila ng malakas, mga socialite na abala sa pagpaplano ng susunod na charity ball. Dumaan siya sa kanilang likuran at ngumiti. Isang perpektong pagkakataon. "Mahal, akyat lang ako," sabi niya kay Sofia. "Napansin ko kasing sira ang table lamp sa kwarto ni nanay. Ayusin ko lang sandali." "Oh, sige, mahal. You're so sweet naman sa inay," sagot ni Sofia. Halos hindi tumitingin sa kanya at bumalik agad sa pakikipagkwentuhan. Naramdaman ni Rafael ang pait sa kanyang lalamunan. "Sweet? Kung alam mo lang." Kumatok siya ng marahan sa pinto ng silid ng kanyang ina. Bago pumasok, nadatnan niyang nakaupo si Nanay Elena sa tabi ng bintana. Tahimik na nakatingin sa labas. Para itong isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Tila mas lalo itong pumayat mula nang huli niya itong natitigan ng maigi. Isang malaking dagok ng konsensya ang tumama sa dibdib ni Rafael. Gaano na ba siya naging abala para hindi mapansin ang unti-unting pangungulila sa mga mata ng sarili niyang ina? "Nay," mahinang tawag niya. Nagulat si Nanay Elena, bahagyang napaigtad sa kanyang upuan. "Rafael, anak, nandito ka pala." "Opo, aayusin ko lang po itong ilaw ninyo. Mukhang nagloloko na," sabi niya. Lumalapit sa maliit na mesa sa tabi ng kama nito. Habang nakatalikod, mabilis niyang kinuha ang bagong alarm clock mula sa kanyang bulsa. Sa isang mabilis, ngunit maingat na kilos, inalis niya ang lumang orasan, isinaksak ang bago, at itinago ang luma sa ilalim ng kanyang damit. Itinayo niya ang bagong orasan sa mesa. Ang maliit na lente ng kamera ay perpektong nakatutok sa buong silid. "Ayan na, Nay. Okay na po," sabi niya. Humaharap dito na may pilit na ngiti. "Pinalitan ko na lang po ng bago para sigurado." Umupo siya sa gilid ng kama. Katabi nito. Hindi niya napigilan ang sarili. "Nay, sigurado po kayong nadulas lang kayo kahapon." Nakita niya kung paano umiwas ng tingin ng kanyang ina. Ang kamay nito ay automatikong napahawak sa brasong may pasa. "Oo, anak. Alam mo naman, palubog na ang araw ng nanay mo. Nagiging lampa na."
Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nakita ni Rafael ang totoo sa mga matang yon, ang takot. Ang pagnanais na protektahan siya mula sa isang masakit na katotohanan. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sigaw o sumbong. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Malamig iyon at bahagyang nanginginig. Tumingin sa kanya si Nanay Elena. Ang mga mata ay unti-unting nag-iipon ng luha. "Huwag mo akong alalahanin, Rafael," halos pabulong na sabi nito. "Ang importante ay yung sayo. Anak, basta masaya ka, masaya na rin ako." Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon ng diretso sa puso ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya masaya, na walang halaga ang lahat ng pera at tatagumpay niya kung ang sarili niyang ina ay nagdurusa ng ganito. Pero pinigilan niya ang sarili. Tumango lang siya, hindi makapagsalita dahil sa bukol na nakabara sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia, nakangiti ng malapad. "Mahal? Inay? Everything okay here?" Ang boses nito ay matamis na parang pulot. Agad na tumayo si Rafael. "Yes, mahal. Inayos ko lang yung ilaw. Tapos na ako." Lumapit si Sofia at inakbayan si Nanay Elena. Isang kilos na mukhang napakalambing sa paningin ng iba. Pero para kay Rafael, para itong isang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. "Mabuti naman. Para maliwanag ang tulog ng ating reyna. Halika na, mahal. Pabayaan na nating magpahinga si inay." Bago lumabas, muli niyang sinulyapan ng ina. Nakita niya ang isang panandaliang pagbalatay ng takot sa mukha nito nang maiwan itong mag-isa kasama si Sofia. Kinagabihan, pagkatapos ng isa na namang pekeng hapunan, nahiga si Rafael sa kanilang kama. Nagpanggap siyang tulog na, kahit ang isip niya ay gising na nagising. Sa tabi niya, mahimbing na ang paghinga ni Sofia. Sa ilalim ng kumot, tahimik niyang kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan ang application para sa camera. At doon, sa screen, nakita niya ang isang maliit na button. View live stream. Huminto ang kanyang paghinga. Ito na yon. Ang katotohanan, mabuti man o masama, ay nasa likod na ng isang pindot. Nanginig ang kanyang daliri habang dahan-dahan itong inilalapit sa screen. Isang butil ng malamig na pawis ang pumatak mula sa kanyang noo. At pinindot niya ito. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagliwanag. At sa isang iglap, nasa loob na siya ng silid ng kanyang ina. Medyo malabo ang kuha sa simula, ngunit malinaw niyang nakikita si Nanay Elena, nakaupo sa gilid ng kama nito, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras ng paghihintay sa isang bagay na hindi niya alam kung ano. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia. Walang-walang ngiti. Walang pagbati. May dala itong isang tray na may lamang mangkok ng lugaw. Naramdaman ni Rafael ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Baka naman nagkamali lang ako ng dinig kagabi. Baka naman pagod lang siya. Inilapag ni Sofia ang tray sa mesa ng may kalabog. Napapitlag si Nanay Elena. "Kainin mo yan." Utos ni Sofia, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Salamat, anak," narinig ni Rafael na sabi ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig. Kukunin na sana ni Nanay Elena ang mangkok. Nang biglang harangin ito ni Sofia. Kinuha ni Sofia ang mangkok, lumakad patungo sa banyo ng silid, at walang ano-ano'y ibinuhos ang lahat ng laman nito sa inidoro. Napatakip ng bibig si Rafael. Ang tunog ng pag-flush ng inidoro ay parang isang kulog sa kanyang pandinig. "Ano? Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Nanay Elena. Ang boses ay basag. Humarap si Sofia. Ang mukha ay isang maskara ng purong pagkasuklam. "Dahil ang amoy ng lugaw mo ay amoy probinsya,"
Amoy mahirap at ayokong mangamoy mahirap ang pamamahay ko. Nanigas si Rafael sa kanyang kinahihigaan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na. Ito na ang katotohanang ayaw niyang makita. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Patuloy ni Sofia, ang bawat salita ay parang latigo. Pabigat ka lang dito. Isang malaking gulo. Kung hindi lang dahil kay Rafael, matagal na kitang ipinatapon sa isang home for the aged. Nakita ni Rafael sa screen kung paano nagsimulang umiyak ang kanyang ina. Hindi malakas, tahimik lang. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang tanawing iyon ay sumira sa puso ni Rafael. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang wasakin ang pinto. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina at ilayo ito sa impyernong iyon. Ngunit hindi siya makagalaw. Tila siya isang manonood sa isang nakakapangilabot na pelikula na hindi niya kayang patayin. Ngunit ang kasunod na nangyari, ang tuluyang nagpaguhos sa kanyang mundo. Lumapit si Sofia sa maliit na cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot ni Nanay Elena. Kinuha nito ang bote ng gamot para sa high blood pressure. Binuksan at sa harap mismo ng kamera, sa harap ng nanlalaking mga mata ni Rafael, isa-isa nitong itinapon ang mga tableta sa lababo. Pagkatapos, kumuha ito ng isang maliit, walang etiketang bote mula sa kanyang bulsa. Mula roon, kumuha siya ng mga bagong tableta. Magkaiba ang hugis at kulay, mapuputi at bilog, at inilagay sa bote ng gamot ng kanyang ina. Parang isang masamang panaginip. Hindi makapaniwala si Rafael sa kanyang nakikita. Isinara ni Sofia ang bote, kumuha ng isang tableta, at inilagay ito sa tabi ng isang basong tubig sa bedside table. "Inumin na niyo yan, inay," sabi ni Sofia. Ang boses ay biglang bumalik sa pagiging kalmado at mapanlinlang. "Para makatulog kayo ng mahimbing." Pagkasabi niyon, lumabas si Sofia ng kwarto. Isinara ang pinto na parang walang nangyari. Naiwan si Rafael na nakatitig sa screen, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang mga kamay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinalitan niya ang gamot. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Nag-ingat na hindi magising si Sofia. Pumasok siya sa kanyang personal na banyo, nilak ang pinto, at nanginginig na binuksan muli ang cellphone. Nirewind niya ang video. Pinanood muli. Pinaliit, pinalaki. Tinignan niya ng mabuti ang itsura ng bagong gamot. Maputi. Bilog. Walang marka. Agad niyang binuksan ang internet browser. Halos hindi niya matype ng diretso dahil sa panginginig. Search. White, round pill. No markings. Daan-daang resulta ang lumabas. Nag-scroll siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa bawat larawan. At pagkatapos, nakita niya. Isang tugma. Nag-click siya sa link. Ang mga salita sa screen ay tila lumundag at sumampal sa kanyang mukha. Mild sedative. Side effects include drowsiness, confusion, and long-term use may lead to dependency and memory impairment. Binitawan ni Rafael ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Sapo ang kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi lang nilalason ni Sofia ang isip ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga salita. Nilalason din niya ang katawan nito. Dahan-dahan. Araw-araw. Para palabasin na ang kanyang ina ay unti-unti nang nauulian. Para magkaroon siya ng perpektong dahilan na alisin ito sa kanilang buhay. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang panghihina ng kanyang ina, ang mga pasa, ang takot sa mga mata nito. Hindi lang ito pagmamaltrato, isa itong dahan-dahang pagpatay. May hamog sa aking isipan. Iyon ang unang nararamdaman ni Elena sa kanyang paggising at iyon din ang huli niyang nararamdaman bago siya matulog. Isang makapal na hamog na nagpapabagal sa kanyang pag-iisip.
nagpapabigat sa kanyang mga talukap. Araw-araw, tila mas lalong lumalapot ang hamog na ito. Unti-unting nilalamon ang kanyang mga alaala at ang kanyang lakas. Ang apat na sulok ng silid na ito, ang kanyang naging mundo. Dito siya kumakain, dito siya natutulog, dito siya tahimik na umiiyak kapag sigurado siyang walang ibang nakakarinig. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Payat na, may mga kulubot, at nanginginig. Lagi na lang itong nanginginig. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver-framed na litrato sa ibabaw ng kanyang aparador. Ang litrato ng kasal ni Rafael at Sofia. Napakagwapo ng kanyang anak sa suot nitong barong. Sa tabi nito, si Sofia, isang diyosa sa kanyang puting-puting traje de boda. Isang perpektong pares, isang larawan ng kaligayahan. Ngunit hindi kaligayahan ang nakikita ni Elena. Naalala niya ang araw na unang dinala ni Rafael si Sofia sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Maganda si Sofia, magalang, at laging nakangiti. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi dulot ng pag-ibig, kundi ng ambisyon. Isang gutom na kislap na tila sinusukat ang halaga ng bawat bagay na nakikita nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ilang linggo bago ang kasal, naabutan niya si Sofia sa hardin na may kausap sa cellphone. Akala nito ay walang nakakarinig. "Oo naman, tita. Sigurado na ito." Masayang sabi ni Sofia sa kabilang linya. "Nahuli ko na ang pinakamalaking isda sa dagat. Hinding-hindi na tayo maghihirap pa." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Elena. Isda. Isang malaking isda. Ganoon lang ba ang tingin niya sa kanyang Rafael? Isang tiket para makaahon sa kahirapan? Naisip niyang sabihin ito sa kanyang anak. Binalak niya. Ngunit ng gabing iyon, umuwi si Rafael na may dalang bulaklak para sa kanya at isang maliit na kahon ng alahas para kay Sofia. Nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang anak. Isang purong kaligayahan na hindi niya kayang sirain. Ang kanyang Rafael, na mula pagkabata ay nagsumikap na para sa kanilang dalawa, ay sa wakas natagpuan na ang babaeng nagpapasaya dito. Paano niya sasabihin na ang kaligayahang yon ay maaaring isang malaking kasinungalingan? Kaya tinikom niya ang kanyang bibig. Itinago niya ang kanyang mga hinala sa pinakasulok ng kanyang puso. Pinili niyang manahimik para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Ito ang kanyang sakripisyo. Ngayon, sa loob ng malamig na silid na ito, habang nilalamon siya ng hamog sa kanyang isipan, naiisip niya kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Isang pumatak na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. "Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko. Protektahan niyo po siya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakapikit." Nagmulat lang siya nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Sofia. May dalang isang basong tubig at isang maliit na tableta sa kanyang palad. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, na dati ay nakapagpapagaan sa loob ni Rafael, ay ngayon, para kay Elena, ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang nakaambang patalim. "Inay, oras na po para sa gamot ninyo," malambing na sabi ni Sofia. Napatingin si Elena sa puting tableta. Napalunok siya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong iniaabot para kunin ang gamot na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang pagtulog ay naging isang luho na hindi na kayang abutin ni Rafael. Paano siya makakatulog kung sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang imahe ng kanyang asawa na tinatapon ang gamot ng kanyang ina? Ang hamog na bumabalot sa isipan ni Nanay Elena ay tila lumipat sa kanya.
Ngunit hindi ito hamog ng kalituhan. Ito ay isang madilim na hamog ng galit, sakit, at paghihinala. Kinabukasan, nagpaalam siyang maaga sa opisina at sinabing mag-o-overtime siya. Kailangan niya ng lugar kung saan makakapag-isip siya ng malinaw, malayo sa mga peking ngiti at nakakalasong pag-aalaga ni Sofia. Ang kanyang opisina, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang war room. Umupo siya sa kanyang malaking leather chair na papaligiran ng mga salaming pader na tanawang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang lahat ng ito, ang gusaling ito, ang kumpanyang ito, itinayo niya para sa kanyang pamilya, para sa kinabukasan nila ni Sofia, para sa komportableng buhay ni Nanay Elena. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay parang isang malaking biro. Ang motibo ni Sofia ay malinaw na, pera. Gusto niyang makuha ang lahat. At ang kanyang ina ay isang sagabal. Kung pera ang habol niya, hindi malayong may ginagawa na rin siyang hakbang sa kumpanya. Isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Marco, ang kanyang pinsan, ang kanyang Chief Financial Officer, ang taong itinuring niyang kanang kamay at kapatid. Si Marco ang may hawak ng kaban ng yaman ng kumpanya. Kung merong nawawala, dapat alam niya. Kung merong anomalya, dapat nakita niya. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono, ngunit hindi si Marco ang tinawagan niya. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa makita niya ang pangalan ng isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang independent auditor na kilala sa pagiging tapat at maselan. Sir, Rafael po ito, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang bagay na confidential at kailangang gawin nang hindi nalalaman ng kahit sino sa loob ng kumpanya. Habang naghihintay sa resulta ng paunang pagsisiyasat ng auditor, ang isip ni Rafael ay bumalik sa mga nakaraang buwan. Naalala niya ang mga pagkakataon na naabutan niyang nagbubulungan si Sofia at Marco sa isang sulok tuwing may family gathering. Naalala niya ang mga tinginan nila na noon ay binalewala lang niya. Inakalang simpleng pagiging malapit lang ng magpinsan. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay mayroon ng bahid ng lason. Ang mga inosenteng bulungan ay tila mga sikretong plano. Ang mga tinginan ay tila mga hudyat ng isang sabwatan. Kinagabihan, isang email ang pumasok sa kanyang telepono galing sa auditor. Nakasulat sa subject, Preliminary Findings. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang report ay puno ng mga technical na salita. Anomalies, irregular fund transfers, shell corporations, ngunit isang pangungusap sa dulo, ang malinaw at direkta. Ang lahat ng maliliit ngunit paulit-ulit na transaksyon ay napupunta sa iisang offshore account. Ang account ay nakapangalan kay G. Marco Villanueva. Napahawak si Rafael sa kanyang desk. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang baga. Ang pinsan niya, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pinaghirapan, ninanakawan siya ng patalikod. Pero may isang bagay pa. Ang pagnanakaw ay nangyari sa ilalim ng ilong niya. Paano? Agad siyang tumawag sa head of security. Ipadala mo sa akin ang lahat ng CCTV footage ng building entrance at parking lot sa loob ng nakaraang 3 buwan. Ang gusto kong makita ay ang pagdating at pag-alis ni Marco Villanueva. Ilang minuto lang, dumating na ang mga video files. Isa-isa niya itong pinanood. Walang kakaiba sa simula. Ngunit napansin niya ang isang pattern. Tuwing aalis si Marco para sa client meetings sa labas, 10 minuto lang ang pagitan, susunod na lalabas si Sofia mula sa isang mamahaling sasakyan sa kabilang kanto. Hindi ito pwedeng maging coincidence. Hiniling niya ang access sa high-resolution na camera sa kanto ng kalye. Nag-scroll siya sa mga petsa hanggang sa makita niya ang isang malinaw na kuha. Nakatayo roon si Marco at Sofia sa tabi ng kotse nito, nag-uusap. Akala nila ay walang nakakakita. Pinindot ni Rafael ang zoom button.
Ang imahe ay lumaki sa kanyang screen at doon nakita niya. Ang kamay ni Marco ay nakahawak sa baywang ni Sofia. Hindi ito isang simpleng hawak. Ito ay posesibo, pamilyar. At si Sofia, hindi ito umiiwas. Sa halip, nakasandal pa ito ng bahagya sa kanya. Isang malamig na katotohanan ang bumagsak kay Rafael na parang isang blok ng yelo. Hindi lang ito pagnanakaw. Hindi lang ito sabuatan. Ito ay doble krus, isang dobleng pagtataksil. Nasa gitna si Rafael ng pag-aaral sa mga dokumento ng bangko nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, si Sofia. Sinagot niya ito, handa na para sa isa na namang pag-arte. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi isang malambing na boses. Ito ay isang tunog ng purong pagkataranta. Rafael, mahal, si nanay, si nanay. Humihigbi si Sofia. Bumagsak siya. Hindi siya gumigising. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Rafael. Kahit alam niya ang laro ni Sophie, ang takot para sa kanyang ina ay totoo. Bumagsak? Ano ang ibig sabihin nito? Sobra na ba ang epekto ng gamot? Papunta na ako. Sigaw niya. Sabay takbo palabas ng opisina. Ang mga dokumento ay naiwang nakakalat sa kanyang mesa. Ang biyahe pauwi ay isang malabong imahe ng galit at pag-aalala. Pagdating niya sa bahay, isang ambulansya ang nakaabang na sa labas. Dinala na nila si Nanay Elena sa loob. Si Sofia ay umiiyak sa balikat ng kanilang hardinero, isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang manugang. Sinubukan ko siyang gisingin para sa merienda, pero hindi na siya sumasagot, sabi ni Sofia sa pagitan ng mga hikbi nang makita siya nito. Rafael, anong gagawin natin? Sa ospital, ang bawat minutong paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Lumabas ang doktor mula sa emergency room na may seryosong mukha. Mr. De Leon, your mother is stable for now, but she is extremely weak. Paliwanag ng doktor. Her blood pressure is dangerously low, and she's unresponsive. We need to run more tests, but based on her state, she will need constant, professional medical supervision. Ang mga salitang professional medical supervision ay parang isang hudyat. Ito na ang hinihintay ni Sofia. Tama nga siya. Makalipas ang isang oras, nagsidatingan ng kanilang mga kamag-anak na halatang tinawagan na ni Sofia. Ang mga tita at tito niya ay napuno ng pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa walang malay na si Nanay Elena at sa kanya. At doon, sa gitna ng kanilang lahat, sinimulan ni Sofia ang kanyang pinakamagaling na pagganap. Kasalanan ko ito, sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sana mas nabantayan ko siya. Siguro hindi sapat ang pag-aalaga ko. Siguro kailangan niya ng higit pa sa kaya kong ibigay. Ang mga kamag-anak ay agad lumapit para aluin siya. Hindi mo kasalanan, Sofia. Ginawa mo ang lahat. Tumingin si Sofia kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagmamahal. Mahal, sabi nito. Ang boses ay basag. Sinabi ng doktor, kailangan niya ng professional care. May kilala ang kaibigan ko na isang napakagandang nursing home, ang pinakamaganda sa bansa. Doon, mababantayan siya ng mga nurse 24 na oras para din ito sa ikabubuti niya. Naramdaman ni Rafael ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang mga matang yon ay hindi na lang nag-aalala. Mayroon na itong bahid ng panunumbat. Nakikita nila siya bilang isang anak na masyadong abala sa trabaho, kaya napapabayaan na ang sariling ina. At nakikita nila si Sofia bilang isang santang handang magsakripisyo. Ito ang plano ni Sofia mula pa sa simula. Ang pahinain ng kanyang ina hanggang sa puntong ang pagpapadala dito sa isang institusyon ay magmumukhang isang akto ng pagmamalasakit, hindi isang akto ng pagtatapon. Lumapit si Sofia sa kanya. May dalang folder ng mga dokumento at isang ballpen. Ang mga admission papers para sa nursing home. Mahal, pumirma ka na sa mga papeles, pabulong na sabi nito.
Sapat lang para marinig niya. Para sa ikabubuti ni inay. Napatingin si Rafael sa kanyang ina na nakahiga sa kama, maputla at walang kalaban-laban. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng naglagay dito sa bingit ng kamatayan na ngayon ay hinihiling sa kanya na pirmahan ang hatol nito. Ang buong mundo niya ay kumitid sa papel na nasa kanyang harapan. Ang lahat ng plano niya, ang lahat ng ebidensya niya ay tila walang saysay sa sandaling ito. Nasa sulok siya, isang maling galaw at tuluyan na niyang matatalo ang laban na ito. Hawak ni Rafael ang folder at ang ballpen. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Naghihintay. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng ballpen sa kanyang nanginginig na daliri. Huminga siya ng malalim. Isang tunog na tila umalingaw-ngaw sa tahimik na waiting area. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles at tinitigan si Sofia, diretso sa mga mata nitong nag-aabang. "Tama ka, mahal," sabi niya. Ang boses ay kalmado at pagod. Isang perpektong pagganap ng isang talunang anak at asawa. "Gawin natin ang lahat para kay inay." Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang gumuhit sa mga mata ni Sofia, ngunit agad din itong napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. Pero, dagdag ni Rafael bago pa man makapagsalita si Sofia, "Hindi ko ito pipirmahan ngayon." Napakunot ang noo ni Sofia. "Bakit?" "Kailangan ko ng isang araw," paliwanag ni Rafael. "Kailangan kong iproseso ang lahat ng ito. Gusto kong siguruhin na ang lugar na yun ang pinakamabuti para sa kanya. Gusto kong ayusin ang lahat. Just one day, please." Ang kanyang pakiusap ay puno ng pagod at kalungkutan, kaya't walang sino man sa kanilang mga kamag-anak ang nagduda. Ito ay mukhang isang makatwirang hiling mula sa isang anak na nahihirapang tanggapin ang isang masakit na desisyon. Napilitan si Sofia na ngumiti at tumango. "Sige, mahal, kung yan ang kailangan mo." Ang 24 na oras na yon ang naging pinakamahabang 24 na oras sa buhay ni Rafael. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang itim na kape at ang nag-aalab na apoy ng paghihiganti. Ang una niyang ginawa ay lihim na ipinalipat si Nanay Elena sa isang mas magandang suite sa kabilang wing ng ospital sa ilalim ng ibang pangalan. Nag-hire siya ng 2 private nurse na mapagkakatiwalaan na may mahigpit na utos na walang sino man, lalo na si Sophie ang pwedeng lumapit dito. Ang kaligtasan ng kanyang ina, ang una at pinakamahalaga sa lahat. Pagkatapos, sa kalaliman ng gabi, nagkita sila ng auditor sa isang madilim na parking lot. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Lahat ng ebidensya, nandyan na Rafael, malinaw pa sa sikat ng araw ang pagnanakaw. Bumalik siya sa kanyang opisina. Sa loob ng maraming oras, mag-isa siyang nagtrabaho sa harap ng kanyang computer. Kinuha niya ang lahat ng video clips mula sa spy camera, ang pagbuhos ng lugaw, ang mga masasakit na salita, at ang pinakamalala sa lahat, ang eksena ng pagpapalit ng gamot. Inayos niya ito sa isang timeline. Isang maikling pelikula ng purong kasamaan. Isinave niya ito sa isang hard drive kasama ang mga financial report at ang mga litrato ni na Sofia at Marco. Ang huling tawag niya ay sa kanyang abogado. "Nasa akin na ang lahat," sabi ni Rafael. "Good," sagot ng abogado. "Ngayon, painain mo sila sa bitag. Tipunin mo silang lahat sa isang lugar kung saan wala silang matatatakbuhan." Sumunod si Rafael. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Isang group message, ang mga tatanggap. Si Sofia, si Marco, ang kanyang mga tita at tito, at ang 2 pinakamatandang miyembro ng board of directors ng kanyang kumpanya. Subject: An urgent family and company matter. Message: I would like to invite you all to our home tomorrow evening at 7 p.m. We need to discuss 2 very important things: the final decision regarding Nanay Elena's future care and a critical matter concerning the future of the company. Your presence is required.
Thank you. Kinabukasan pagdating ng 7:00 ng gabi, ang sala ng bahay ni na Rafael ay napuno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Naupo si Sofia sa tabi ni Marco, mukhang kampante at panalo. Nginitian pa niya si Rafael, isang ngiti na nagsasabing, "Sa wakas, sumuko ka na." Ang kanilang mga kamag-anak ay mukhang malungkot, habang ang mga board members ay mukhang seryoso at nagtataka. Tumayo si Rafael sa harap ng malaking flat-screen TV na nakasabit sa pader. Ang screen ay itim pa. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa loob niya ay isang nagngangalit na bagyo. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na remote control. Tumingin siya sa bawat isang mukha sa silid at ang kanyang mga mata ay huling huminto kay Sofia. "Salamat sa pagdating ninyo." Panimula niya, ang boses ay matatag at malamig. "Bago tayo magsimula, may gusto lang akong ipakita sa inyong isang maikling palabas." Pinindot ni Rafael ang isang button sa remote control. Ang itim na screen ay biglang nagliwanag. Ang unang lumabas ay ang pamilyar na imahe ng silid ni Nanay Elena, kuha mula sa anggulo ng alarm clock. Isang kolektibong pagtataka ang maririnig sa buong sala. Nagkatinginan ang mga tao, hindi maintindihan kung ano ang kanilang pinapanood. Si Sofia at Marco ay bahagyang napakunot ang noo, ngunit wala pang bakas ng pag-aalala. Pagkatapos, pumasok si Sofia sa eksena. Ang unang video clip ay maikli lang. Ipinakita nito ang pagbuhos ni Sofia ng lugaw sa inidoro. Narinig ng lahat ang malinaw na audio ng kanyang malupit na mga salita. "Ang amoy ng lugaw mo ay amoy probinsya. Amoy mahirap." Ang katahimikan sa sala ay biglang naging mabigat. Ang mga ngiti ay ninawala. Ang mga tita ni Rafael ay napatingin kay Sofia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at hindi paniniwala. "Ano to, Rafael?" tanong ni Sofia. Tumatayo. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Isang joke? Anong klaseng palabas ito?" Hindi siya pinansin ni Rafael. Pinindot niya ulit ang remote. Ang sumunod na eksena ang nagpabagsak sa buong silid. Malinaw na malinaw. Pinanood ng lahat kung paano itinapon ni Sofia ang mga gamot sa high blood pressure ni Nanay Elena sa lababo at pinalitan ito ng mga tabletang galing sa isang boteng walang marka. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa isa sa kanyang mga tita. "Diyos ko." Ang mukha ni Sofia ay biglang namutla na parang isang papel. Napatingin siya kay Marco. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Maging si Marco ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. "Hindi totoo yan!" Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng gulat. "That's fake! Edited yan! Paano mo nagawa sa akin ito, Rafael? Anong kasalanan ko sa'yo?" "Hindi pa tayo tapos," malamig na sabi ni Rafael. Pinindot niya ulit ang remote. Ang sumunod na lumabas sa screen ay hindi na video. Ito ay mga bank statement, ang mga irregular na fund transfer, ang mga pangalan ng shell corporations, at sa dulo, ang offshore account na nakapangalan kay Marco Villanueva. Ang dalawang board members ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. "Marco!" Sigaw ng isa sa kanila. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Sir, I can explain." Nagsimulang magsalita si Marco. Nanginginig, ngunit pinutol siya ni Rafael. "Huwag ka nang mag-abala," sabi ni Rafael, at pinindot ang huling button. Ang huling larawan na lumabas sa screen ay ang high-resolution na kuha mula sa CCTV sa kanto, si Sofia at Marco, magkatabi. Ang kamay ni Marco ay posesibong nakahawak sa baywang ng asawa niya. Iyon na ang huling patak. Ang buong kwento ay nabuo sa isip ng lahat. Ang pagmamaltrato, ang lason, ang pagnanakaw, ang pagtataksil. Si Marco ay sumubok na tumakbo patungo sa pinto, ngunit dalawang malalaking security guard na kanina patahimik na nakatayo sa may pasukan ang humarang sa kanya. Lahat ng mata ay bumaling kay Sofia.
Nakatayo siya sa gitna ng sala, nanginginig mula ulo hanggang paa. Tinitingnan ng lahat na para siyang isang nakakadiring hayop. Wala na ang kanyang mga pekeng ngiti. Wala na ang kanyang mga pekeng luha. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Sa pagkaubos ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan, isang bagay na masama ang pumutok sa loob niya. Ang kanyang takot ay napalitan ng purong, walang halong galit. Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang demonyo. Oo, ginawa ko nga. Sigaw niya. Ang boses ay nakakabasag pinggan. Ginawa ko ang lahat ng yun. Dahil sa nanay mong matanda na yan, hindi tayo naging tunay na pamilya. Palagi siyang isang anino sa pagitan natin. Isang paalala ng kahirapan na tinakasan ko. Karapat-dapat lang sa kanya ang lahat ng yon. At ikaw? Dinuro niya si Rafael. Napakatanga mo para maniwala sa lahat ng pag-arte ko sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pag-amin na sinigaw sa harap ng lahat ang nagsilbing huling pako sa kanyang kabaong. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang narinig mula sa labas. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis. Pinanood ni Rafael ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga kumukutitap na ilaw nito ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Isang sasakyan para kay Sofia at isa pa para kay Marco. Hindi sumigaw si Sofia habang isinasakay. Hindi rin siya umiyak. Tahimik lang itong sumunod. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito sa kanya. Isang huling tingin. Hindi ito tingin ng pagsisisi. Ito ay tingin ng purong pagkamuhi, isang pangako na kahit sa kulungan, hindi magbabago ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang mawala na ang lahat, ang mga pulis, ang mga nag-uusisang kamag-anak, ang mga galit na board members, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong sala. Ang mamahaling chandelier ay kumikinang pa rin sa itaas. Ang mga eleganteng kasangkapan ay nasa kanilang mga perpektong lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay wala ng buhay. Ang bahay na ito, na simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ay isa na ngayong malamig na monumento ng mga kasinungalingan. Naglakad siya na parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pader na puno ng mga naka-frame na litrato. Mga litrato ng kanyang masayang pamilya. Kinuha niya ang isa, ang kanilang litrato sa kasal. Siya at si Sofia magkayakap. Ang mga ngiti ay abot hanggang tainga. Napakatanga niya. Napakabulag. Hinayaan niyang balutin siya ng isang magandang panaginip habang ang ina niya ay nabubuhay sa isang bangungot sa ilalim lamang ng iisang bubong. Hinayaan niyang bumagsak ang litrato mula sa kanyang kamay. Ang salamin nito ay nabasag sa sahig, isang perpektong representasyon ng kanyang nawasak na buhay. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na ito. Nagmamadali siyang lumabas, sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho sa gitna ng gabi. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang. Ang lugar kung saan naroon ang natitirang tunay at mahalaga sa buhay niya. Pagdating sa ospital, dahan-dahan siyang pumasok sa pribadong silid kung saan niya inilipat ang ina. Nakabantay ang 2 private nurse sa labas. Tumango lang sila sa kanya. Sa loob, mahimbing na natutulog si Nanay Elena. Dahil sa tamang gamot na ibinibigay sa kanya ngayon, mukhang mas payapa na ang kanyang itsura. Ang malalim na guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha ay bahagyang nawala na. Na pinanood ni Rafael ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, ang mga kumukutitap na ilaw nito ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Isang sasakyan para kay Sofia at isa pa para kay Marco. Hindi sumigaw si Sofia habang isinasakay. Hindi rin siya umiyak. Tahimik lang itong sumunod. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito sa kanya. Isang huling tingin.
Hindi ito tingin ng pagsisisi. Ito ay tingin ng purong pagkamuhi. Isang pangako na kahit sa kulungan, hindi magbabago ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang mawala na ang lahat, ang mga pulis, ang mga nag-uusisang kamag-anak, ang mga galit na board members, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong sala. Ang mamahaling chandelier ay kumikinang pa rin sa itaas. Ang mga eleganteng kasangkapan ay nasa kanilang mga perpektong lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay wala ng buhay. Ang bahay na ito, na simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ay isa na ngayong malamig na monumento ng mga kasinungalingan. Naglakad siya na parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pader na puno ng mga naka-frame na litrato. Mga litrato ng kanyang masayang pamilya. Kinuha niya ang isa, ang kanilang litrato sa kasal. Siya at si Sofia magkayakap. Ang mga ngiti ay abot hanggang tainga. Napakatanga niya, napakabulag. Hinayaan niyang balutin siya ng isang magandang panaginip habang ang ina niya ay nabubuhay sa isang bangungot sa ilalim lamang ng iisang bubong. Hinayaan niyang bumagsak ang litrato mula sa kanyang kamay. Ang salamin nito ay nabasag sa sahig, isang perpektong representasyon ng kanyang nawasak na buhay. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na ito. Nagmamadali siyang lumabas, sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho sa gitna ng gabi. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang, ang lugar kung saan naroon ang natitirang tunay at mahalaga sa buhay niya. Pagdating sa ospital, dahan-dahan siyang pumasok sa pribadong silid kung saan niya inilipat ang ina. Nakabantay ang 2 private nurse sa labas. Tumangulang sila sa kanya. Sa loob, mahimbing na natutulog si Nanay Elena. Dahil sa tamang gamot na ibinibigay sa kanya ngayon, mukhang mas payapa na ang kanyang itsura. Ang malalim na guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha ay bahagyang nawala na. Kumuha si Rafael ng isang upuan at naupo sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Ang babaeng nag-isang nagtaguyod sa kanya. Ang babaeng nagbenta ng mga kakanin sa palengke para lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat at ang sukli niya ay kapabayaan. Sa pagitan ng mahinang tunog ng mga makina ng ospital, isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan. Ang malakas na binatang si Rafael de Leon, ang milyonaryong CEO, ay napaluhod sa sahig sa tabi ng kama ng kanyang ina. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang galit sa sarili. Umiyak siya na parang isang batang nawawala, isang batang nagsusumamo sa pagpapatawad ng kanyang ina. Dahil sa kanyang mga hikbi, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Nanay Elena. Medyo malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nakilala niya ang anyo ng kanyang anak na nakaluhod at umiiyak. Anak? Mahinang tawag niya. Napaangat ng ulo si Rafael. Ang muka ay basang-basa sa luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng ina. Inay! Patawarin mo ako, inay. Sabi niya sa pagitan ng mga paghikbi. Patawarin mo ako sa lahat. Naging pabaya ako. Nabulag ako sa pera, sa tagumpay. Hindi ko nakita ang paghihirap mo. Patawarin mo ako. Mahina man, itinaas ni Nanay Elena ang kanyang kamay at dahan-dahan itong ipinatong sa ulo ni Rafael. Hinahaplos ang buhok nito. Isang ngiti, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala kang kasalanan, anak ko. Halos pabulong na sabi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mga salitang yon ng pagpapatawad, sa halip na magpatigil, ay lalo pang nagpaiyak kay Rafael. Ang pag-ibig ng isang ina, walang kondisyon at walang hangganan. Iyon ang yaman na matagal na niyang binaliwala. Maya-maya,
Bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor para sa kanyang regular na check-up. Ngumiti ito nang makita ang mag-ina. "Good evening," sabi ng doktor. "I have good news. The sedatives are slowly clearing from her system. With the right medication and therapy, your mother has a very high chance of making a full recovery." Sa gitna ng kanyang mga luha, napatingin si Rafael sa doktor at pagkatapos ay sa kanyang ina. Isang ganap na paggaling sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkasira, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang tumagos sa kadiliman ng puso ni Rafael. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaki at malamig na mansyon ay isa na lamang alaala. Ipinagbili ito ni Rafael, kasama ang lahat ng mamahaling kasangkapan sa loob na puno ng masasakit na alaala. Ngayon, nakatira na sila sa isang mas maliit ngunit masayang tahanan, isang bungalow na may maliit na hardin sa likod bahay, kung saan si Nanay Elena ay nagtatanim ng mga orkidyas. Ang umaga ni Rafael ay hindi na nagsisimula sa pagtingin sa stock market. Nagsisimula na ito sa amoy ng sinangag at kapeng barako na sabay nilang inihahanda ng kanyang ina sa kanilang maliit na kusina. "Anak, konti na lang ang asin," paalala ni Nanay Elena na nakaupo sa isang silya habang pinapanood siyang magluto. Malaki na ang ipinagbuti ng kanyang kalusugan. Nakakalakad na siyang muli, bagamat may tungkod pa rin para sa suporta. Ang hamog sa kanyang isipan ay tuluyan nang nawala, napalitan ng dating sigla. "Opo, inay. Bawal na sa atin ang maalat," sagot ni Rafael nakangiti. Ang halakhak nila ay malaya at walang halong pagkukunwari. Ito ang tunog na matagal nang nawala sa buhay ni Rafael. Habang sila'y nag-aalmusal, tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang abogado. "Rafael, may desisyon na ang korte," sabi ng abogado sa kabilang linya. "Guilty on all counts. 40 years for Sofia for frustrated murder and qualified theft. 20 years for Marco. Walang parole." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Isang malalim na paghingalang ang kanyang pinakawalan. Walang saya, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. "Salamat sa pagtawag," sabi lang niya bago ibaba ang telepono. "Sila ba?" tanong ni Nanay Elena. Tumango si Rafael. "Opo, Nay. Tapos na." Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Ipagdasal na lang natin sila." Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Rafael ang bigat na tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan. Kinahapunan, may tumawag ulit sa kanya. Isa sa kanyang mga business associates, isang malaking deal sa Singapore. Isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. "I'm sorry, Bill," sabi ni Rafael sa telepono. "I have to pass. May mas importante akong appointment ngayon." Ang appointment na yon ay ang buwanang check-up ni Nanay Elena sa kanyang doktor. Pagkatapos ng check-up na nagbigay sa kanila ng magandang balita, dumaan sila sa isang parke. Doon, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang wheelchair ng ina sa ilalim ng mga mayayabong na puno, pinanood nila ang paglubog ng araw. "Alam mo, anak," biglang sabi ni Nanay Elena, ang tingin ay nasa kulay kahel na kalangitan. "Noong nasa mansyon tayo, sa loob ng kwarto ko, ang pakiramdam ko, ako na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo." Napahinto sa pagtulak si Rafael, pero ngayon, patuloy nito, lumingon sa kanya na may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luha ng kaligayahan. "Habang nakaupo ako dito, kasama ka, at nararamdaman ng hangin sa aking mukha. Ito ang pinakamayamang pakiramdam sa lahat, anak." Tinitigan ni Rafael ang kanyang ina. Ang mukha nitong puno ng kapayapaan. Ang ngiti nitong puno ng pagmamahal. Sa wakas,
Naintindihan niya, ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga gusali na itinayo niya o ang mga deal na isinara niya. Hindi ito ang mga numero sa kanyang bank account. Ang tunay na kayamanan ay ang mga sandaling tulad nito. Ang simpleng pagkakataon na makasama, maprotektahan, at mahalin ang mga taong pinakamahalaga sa iyo. Ngumiti si Rafael, isang tunay at taos-pusong ngiti. Hinawakan niya ang balikat ng ina at itinulak muli ng marahan ng wheelchair kasabay ng kanilang sabay na pagtawa habang ang araw ay tuluyang nagpaalam sa abot-tanaw. Natagpuan na niya ang kanyang yaman at hindi na niya ito kailanman hahayaang mawala pa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Nanay Elena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nakaramdam ng galit, ng lungkot, at ng sakit na pinagdaanan ng ating mga bida. Naging isang emosyonal na paglalakbay ito, hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa akin bilang inyong manunulat. Sapagkat sa likod ng lahat ng pagsubok at pagtataksil, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o anumang material na bagay. Ito ay matatagpuan sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, sa pagpapatawad na naghihilom sa pinakamalalim na sugat, at sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay sa ating lahat. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay ni Rafael? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito po ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat.